Hi everyone, I'm Chef Emily Peralta and once again ay mag-share ko sa inyo ng isang recipe na sigurado ko na magugustuhan niyo lahat. At for this time, I will be using the Joy of Baking by Agri-Pacific Corporation. In this video, ipapakita ko sa inyo kung gaano kahalaga at kagandang na naitutulong pagka tayo gumagamit ng mga premixes katulad ng Joy of Baking ng Agri-Pacific Corporation. Interested na ba kayo na matuto ng bagong recipe natin? Halika't samahan niyo ako. For today's recipe, we will be making our Joy of Baking 4-in-1 chocolate fudge mix into our decadent moist chocolate cake. Yan po ang gagawin natin dito ngayon. So, these are the ingredients na kailangan natin. Of warm water, diluted dito ang 1 stick natin ng Nescafe or kahit pa great taste po natin na coffee na nandito. Anything na gusto yung gamitin, okay lang. We also have here half a cup of our canola oil, 2 eggs, and we also have 1 teaspoon of our vanilla. So, ganun lang po kakonti ang kailangan mo. Ang dami na nating inumit dito. Napansin nyo ba? We didn't use the all-purpose flour, which is usually, that's 2 cups of all-purpose flour. We didn't use also 2 cups of brown sugar or even 3/4 cups of cocoa, baking powder, baking soda. Ang dami nating na-omit dito sa recipe na to. Just in this magical pouch of Joy of Baking, talaga naman na nandito na lahat ng kailangan natin. From fudge to brownies to cookies, ang dami yung pwedeng gawin dito sa Joy of Baking 4-in-1 chocolate fudge natin. First, syempre, iset muna natin ang ating oven at 150 degrees Celsius and ilagay naman natin yung ating temperature sa dalawang init na meron tayo. So, usually yung up and down ang ginagamit natin na init. And for our temperature naman dito, for preheating the oven, 15 minutes po muna ito. Alright? First thing that we're going to do is, of course, to combine our oil and our eggs. And then we're going to mix this together hanggang sa mag-properly emulsify sila or properly combine na yung ating egg and ang kanyang oil. Importante ginagawa natin ito para mas maganda yung magiging outcome ng ating recipe. After emulsifying our oil and our egg, pwede na natin ilagay ang ating 1 teaspoon of our vanilla extract. Mas pure yung vanilla natin, mas maganda. Siyempre, para mas makuha natin yung aroma ng vanilla. Then next, pwede na natin ilagay ang half cup of our warm coffee mixture. Half cup lang muna ilagay natin para lamang magkaroon tayo ng liquid. I'm going to add our 500 grams of Joy of Baking 4-in-1 chocolate fudge mix. Of course, isisave pa rin natin to kasi sanay na sanay ako na lagi kong sinisave kahit pa sure ako na mas safe ang ating Joy of Baking dito. Alam niyo ba na isang recipe natin ng ating Joy of Baking chocolate fudge mix na ginagawa natin ngayon ay katumbas po ito ng ating one recipe ng moist cake na ginagawa natin. So, sa nakikita ninyo ngayon na napakadali niyang gawin, konti na lang ang ating ingredients na ginagamit, mas napagaan na nito ang ating paggawa ng ating mga recipes katulad ng ating fudge na ginagawa ngayong araw na to. No more premixing. No more na po ang paglalagay natin ng napakadaming hugasin dahil sa ang dami-dami nating mga mini-mise en place at ngayon napakabilis na lamang gumawa ng ating decadent moist chocolate cake. At syempre, mas mura na rin ang costing natin dito. Unlike kapag gumawa tayo from scratch, marami tayong wastage at marami rin tayong mga hugasin na gagawin dito. And there you have it. Ayan, okay na siya. Wala na siyang lumps, wala na siyang mga buo-buo pa dito. So guys take note lang yung ginamit ko dito na coffee and water mixture, ito po ay warm water or yung halos mainit pa talaga siya. Kasi kapag mainit ang water na gagamitin mo, mas mabilis nyo na matunaw ang mga dry ingredients natin at walang magiging lumps yan. Until such time na maging ganito na yung kanyang consistency. Runny, liquidy, and perfect na to para sa na moist chocolate cake. Tara, at umpisa na naman natin siyang i-transfer sa ating baking pan. Pagkatapos natin magawa ang ating mixture, ay i-prepare naman natin yung ating mga baking pan. I'm using here 6x2 pan at nilagyan ko po yan ng parchment paper. Katulad po na nakikita po ninyo ngayon dito sa gitna. Nakakat na po yan into shape. Actually, yung parchment paper, pwede naman hindi na ninyo siya lagyan. Pero okay lang sa akin kasi mas mabilis ko siya na matanggal sa aking pan. Alright, so most of you, nire-require ninyo ito ng tinitimbang ninyo. Pero ako, good na ako na mini-measure ko lang siya. Katulad nito. So, alam ko naman na at least equally divided tayo dito.
Approximately sa isang pan natin na ganito is sa 1.5 na gagawa po natin dito per pan po natin na gagawin to. Then, isasalan na natin sa ating preheated oven for 150 degrees at 25 to 30 minutes. Depende sa oven ninyo. So, habang ginagawa natin yan, ay i-discuss ko naman sa inyo kung ano yung difference when it comes to costing sa paggamit ng ating premix against from scratch. Ang isang Joy of Baking ay 500 grams. And actually, sa 500 grams na yan, yan din po yung measurement po natin pagdating naman sa mga from scratch natin. Natatandaan niyo ba kung ano ang ating recipe sa ating chocolate moist cake? So, meron ako dito simpleng costing na ginawa para sa inyo. Yun nga lang, medyo may kalabuan ito, pero ipapakita ko rin po sa inyo. So, here, makikita ninyo kung ano yung mga costing na meron tayo when it comes to anything from scratch. So, dito, gumamit tayo ng 2 cups of all-purpose flour, and that would cost us 18 pesos for the 2 cups of all-purpose flour. And then, for the cocoa naman, from the rate ngayon na 900 pesos na ang ating cocoa, nasa 70 pesos po ang ating 3/4 cup. And we have the 2 cups of brown sugar, which is mostly nasa 45 pesos na po yun kasi ang timbang po niya nasa 415 grams or almost 500 grams na po yan. Magkano na ba ngayon ang brown sugar? Pumapalo na yan to 90 to 100 pesos. And also, we have the 1.5 teaspoon of baking soda and 1.5 teaspoon of baking powder, which might cost us 5 pesos each. Then, of course, lalagyan din natin yan ng salt, which ay kakahalaga ng piso. And of course, yung oil natin, dapat canola or something na magandang oil, di ba? So, we're going to have that at a half cup sa 18 pesos naman. And then, for the 2 large eggs, sabi na lang natin na 10 pesos yan. So, that's 20 pesos. Pagkatapos, ang atin naman pong 1 stick ng coffee, nasa 5 pesos po, yung isang ganun. Yung iba, nasa 6 or 7 pesos na nga yata, no? And then, we also have here the 2 cups of warm water. Pwede na natin i-charge siya ng 5 pesos din. And, of course, our 1 teaspoon of vanilla extract at 10 pesos per teaspoon. So, magkakahalaga po yan ng kulang-kulang na nasa more or less nasa 200 pesos ang isang recipe natin o isang pang 6x4 natin na recipe ng ating chocolate moist cake. O diba, isipin niyo po yun. Kaya nga minsan nagtataka ako, paano nga ba talaga nagko-costing ang mga home bakers pagdating sa ganitong bagay kung ingredients pa lamang ay nasa 200 pesos na. Hindi ba? Kaya naman gustong-gusto ko na i-share sa inyo ang Joy of Baking by Agri-Pacific Corporation kasi aside sa napapabilis na niya ang aking trabaho, konti na lang hugasin, mas nakakatipid pa po ako sa aking costing when it comes to ingredients at maiwasan natin ang mga ating mga wasted sa ating mga ingredients. Ano ba yung mga madalas na nagiging wastage natin? What if hindi ka laging bake ng bake? Lalo na ang ating mga all-purpose flour, aloon ng mga kuto ng mga all-purpose flour, hindi ba? At isa pa nga din doon ay ang mga asukal natin na madalas na ginagamit natin sa ating bahay. Kaya naman na instead of nakakosting na yan, minsan magugulat ka na lang at ginamit na naman ng mga anak nyo o ng asawa mo ang asukal para sa kanilang mga kape. Kaya naman sobrang convenient talaga ang magkaroon ng ating mga 4-in-1 chocolate fudge mix katulad nito ng Joy of Baking. So, magkano nga ba ang magagastos mo kapag ang ginamit mo naman ay Joy of Baking? So, meron ako ditong simpleng costing. Kano nga ba talaga ang halaga ng isang Joy of Baking 500 grams na to? This would only cost you 105 pesos. Yes, tama po ang narinig ninyo. 105 pesos lamang ang gastos ninyo dito sa ating 1 pouch na to. At dahil dyan, meron na dito ang ating mga ingredients sa kailangan katulad ng all-purpose flour, sugar, baking powder, baking soda, ang ating cocoa na andito na rin. So kung 100 pesos ang halaga ng ating Joy of Baking 4-in-1 fudge mix, eto na yung cost niya, 105 pesos. Magdadagdag na lamang tayo ng 2 eggs. So ang 2 eggs natin nagkakahalaga yan ng 20 pesos kasi 10 pesos per egg. And then we have 1/2 cup of oil for 17.50 or 18 pesos per cup. Depende sa canola oil na mabibili ninyo. We will also be adding here 2 cups of warm water. So, sabi mo ng 5 piso yan. And then we have a stick of coffee, of course, 5 pesos. And our 1 teaspoon of our vanilla extract. See? So, nasa 10 pesos yan. So, more or less, ang nagastos po natin dito is 160 to 161 pesos. O, di ba? Ganun po kalaki ang savings ninyo. So, from 200 pesos na from scratch or 200 or plus more, ngayon ang gagastusin mo na lang, if you're going to use our Joy of Baking, will only cost you 160 pesos. And also, sa isang pouch ng ating Joy of Baking,
sapat na po ito para makagawa tayo naman ng 2 trays or 24 pieces of our 2 ounces of cupcakes. So kung i-divide mo na lang yan at magkano ang magiging sales mo per cupcake, ay ang laki na ng kikitain mo. Isang pouch or isang 500 grams ng jar of baking natin, ito ay nakakagawa ng total of 24 pieces of 2 ounce na cupcake. So, which is, alam naman natin na magkano na ba ngayon ang rate ng cupcakes natin, di ba? Nasa 40 to 45 pesos per piece po natin dyan. So, approximately nagkakalaga ng 900 to 1,000 pesos yung ating 24 pieces of cupcakes. Sometimes, mas mahal pa nga dyan. Minsan, yung iba, nagtitinda, 650 ang 1 dozen nila. So, di ba, dahil lamang sa tulong ng ating, of course, Joy of Baking, ay mas madami at mas malaki na ang kikitain natin dahil mas nakakamura na po tayo when it comes to costing, napapadali pa rin po ang ating mga gawain at higit sa lahat, wala na tayong wastage. Alright, so tingin ko malapit na maluto ang ating binibake sa ating oven and let's see kung ano yung kanyang magiging outcome. There you go. So, ayan, ready na sila ngayon. And alam mo, isa pa sa mga ginagawa ko ay fina-flatten ko. Pagkalabas po niya sa oven, ay fina-flatten up ko siya ng ganyan para hindi na ako magtatabas later on kapag ka nag-bake na ako. And then, afterwards, pagkatapos ko naman itong gawin, ibabaliktad ko na siya kaagad sa akin namang cooling rack para na sa ganon, lumamig siya ng mas mabilis. At saka, hindi siya yung mag-deflate if in case man. Katulad ng lagi rin natin ginagawa sa ibang mga cakes natin. So, kailangan natin ng cooling rack natin, syempre. And, ilalagay natin dito yung ating cake. Alright. And since maganda nga din yung recipe natin, mapapansin ninyo, no? Kahit na bagong gawa yan, eto siya, tinan nyo yan, no? Medyo mainit. Aha, tanggal ka agad siya. There. Oh. And, let's see, yung kanyang itsura sa loob. How was it? There. It's super moist. Wow. Very nice. And then, syempre, antayin na lang natin yan na huwag muna natin siyang tanggalin kasi antayin lang natin muna siya na lumamig ng kusa bago natin tanggalin yan ng buong buo. Oops. Ayan. Okay. So, yan. Medyo malamig na siya. So, ito na itsura niya. Very nice. Yung kanyang texture, moist. At pretty sure na masarap ito. Ayan. So, itutuloy natin ang ating pag-video later on when we're going to make this into a delicious recipe. And once again, this is Chef Emily. Abangan ninyo ang ating part 2 sa assembly ng ating cake para naman sa magiging final recipe ng ating cake ngayong araw na to. I hope you'd learn something sa ating video ngayon using the Joy of Baking by Agri-Pacific 4-in-1 chocolate mix. I'll see you on my next videos. Bye!